is Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Live kita sa 99.9 WEBFM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Natabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asin sa 91.9 BBS FM Naga Siri. Nadadalan man kami via FB Live, karan po kang bilog na buwarsa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City, kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Tiligal. Ako po si Jun Bernas, Barata, Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Uyain at mga bareta sa Lado Nasyonal. Presyo kang gasolina po yan. Bababawasan ang presyo kang gasolina. Asin madudungangan ba ng presyo kang crudo? Asin gas po. Ngunyan at sa mga kapay na kanya ng petrolyo. Palang kaumaning 60 sentimos. Ang kantidad kang kada litro kang crudo. Asin 80 sentimos man. Ilalangkaw sa kada litro kang gas. Ang pagiro kang presyo, resultado kang pagkakaiba-iba sa produksyon kang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Igsuko subot ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang pagbalyo kang 47.6 billion pesos halos sa Department of Health pasiring sa Procurement Service of the Department of Budget Management para sa pagbakal kang COVID-19 supplies kang nagtalikod na 2020. Inang ipinahayag ni dating Health Secretary Francisco Duque III sa pagdagog kang House Committee on Appropriations katakod sa paggamit kang fundo kang Department of Health asimang kang PhilHealth. Inisimpag ni Duque sa naging pag-isa ni Teachers Party List Representative Franz Castro, pati naman ni Iloilo Congresswoman Janet Garin kung tano, ibinalyo nasa bitang kwarta dahil para nalupin ang sugo kang Office of the Ombudsman ang pagkasangating kasong graft labang kidoke asin dating DBM Undersecretary Christopher Lau katakod sa nasang bitang irregular transfer sumot sa pundo kan DOH sa PS-DBM. Nagparawas ding alerto ang Mount Canlaon na manunuparan sa Negros Island. Sa ongoing eruption, asin Canlaon volcano na hiling ang nakriyar na 5,000 metros na plum. Muli kani, mantrido ang alert level 1 sa bulkan asin sa palibot kani. Inabisuan ang publiko na magdistansya sa mga lugar na pwedeng bagsakan ning abo alos sa pagsabog kan sinabit ng bulkan. Ang Canlaon, bistado bilang Mount Canlaon asin Bulkan Canlaon sarong aktibong Isla Volcano asin ang pinakahalangkaw na bukid sa Isla kan Negros Siriman, pinakahalangkaw na tuktok sa Visayas na may langkaw na 2,465 metros o meters above sea level. Ang Mount Canlaon ika-42 na pinakahalangkaw na peak kan sarong isla sa Kinaban. Sa iba panitalas ka mga barata dyan tungkol sa Lado Nasyonal, dagos nang sinuspende ng 6 na bulan kang Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Go asin duwang iba pa. Ini matapos na sangatan kang Department of the Interior Local Government ng kasong graft sa Ombudsman si Mayor Go katakod kan operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operator sa sinampit ng Banuan. Na-discover kan DILG Task Force na may palinimbagong subot ang Bamban LGO sa na-discovering Pogo Operation sa sinambit na lugar. Nag-ugat ini sa pagkataon ng permit sa Hongxing Gaming Technology Incorporated sa ibong kampag katalangkang kumpanya na makumpleto ang mga kinakaipuan na requisitos asin pagkakaigwa ng expired na lisensya halos sa Philippine Abusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Sigun ki DILG Undersecretary for External, Legal and Legislative Affairs,
Juan Victor Llamas, Mayo 24, kang isinagat ninda sa ombudsman ang reklamo laban kigo sa naram kang Anti-Graft in Corrupt Practices Act o Republic Act number 3019. Sa resolusyon kang ombudsman na pora kigo, pinatawan maning 6 na bulan na preventive suspension si Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer, asin adin si Guang, Municipal Legal Officer kang Banban LGU. Sinusugo man ang DILG na i-implementar tulos ang kasuguan kang ombudsman. Dahil magkabali sa mga pinatawag ng suspensyon ang PC Alcalde as mga konsyal kang Bamban LGU. Ang suspension order kang ombudsman ginibo tanghaling tawandalan ang ginibong investigasyon sa pagkakasabit kang pangaran kang alkalde sa operasyon kang Pugo sa Sayam, Banwaan. Nagtutubod si Ukraine President Volodymyr Zelensky na natatakot ang Russia sin China na magiging matrayumpuan peace summit sa Switzerland. Patandaan, inakusaran ni Zelensky ang China na tinatabagan ng Russia para mariskaril ang nasambit ng peace talks. Sigun kay Zelensky, hindi ang rasong kung tano, importante ang naging pagbisita niya sa Pilipinas dawa sa halipot na oras na asin sa tao kang kinakampang nagkiyak sa Russia para personal niya makaulay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Importante kaya na makuha niya ang suporta ka mga nasyon sa kilaban para sa itulutulod din ng katulungan. Personal man ay pinabot ni Zelensky na gusto niyang babawi ang mga hinakong teritoryo kang Russia kung saan na kadakol sa inda mga mobiles nasa kabot kunyan kang Russian forces. Mientras tanto, may tulong importanteng issue man siyang gustong makamtan sa pagbisita niya sa Pilipinas. Hindi ang pagtutok sa food security, nuclear security, as in humanitarian support para sa inda mga namanuan na paragos na ipit sa gera as in nakakamati di patinding epekto kang gera dumari. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:12 ang oras kunyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles kay mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal, mayo sumot epekto ang ipinalawas na suspension order kang ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa ginigibong investigasyon kang Office of the Solicitor General. Sa sarong entrevista kay Solicitor General Binaldo Guevara na nagatinter sa pagdangog kang House Committee on Appropriations, sinabi kanina iba ang sinisirip na anggulo kan OSG. Ipinahayag ni Guevara ng investigasyon kang OSG makulimitado sa pagasangat ng co-warranto case na makwestiyon sa validity o legalidad sa pagtukaw ni Go sa pwesto. Sigun pa kay Guevara, kadako nining kapot na informasyon, alagad hinahanap pa ang iba pa mga ebidensya alis sa marbaybang ahensyas kan gobyerno. Karon kayo nakakaarma ang pagdakulsubot kan taong tinatamaan ninhelang sa bato. Sigun sa National Kidney and Transplant Institute, naglalangkaw ng 42% ang bilang ka mga taong may matinding helang sa pudo o sa bato o chronic kidney disease sa Pilipinas. Sa selebrasyon ka National Kidney Month, sinabi ni Dr. Romela Dangilan, Deputy Executive Director for Medical Services kan NKTI, 60,000 ang bilang ka mga nagpapadialysis na pasyente asin nasa 35,000 ang bagong pasyente na nairistro kan nagtalikod na taon. Sigun sa iya, nasa 17% ang ipinaas kang bilang kan inpatient. Buong kan taon 2022, nangunyan nasa 12,000 ang bilang. Ang outpatient man nasa 38%. Ang inilangkaw buong kan taon 2022, nangunyan 58,000 na ang bilang. Sigun pa kidagalin o kidagilan ang mga may helang na diabetes as in hypertension anang inutan na nagkakaiguan ng kidney failure. Para maiwasan ng helang sa bato, inalok ni Dangilan ang manuwaan na ibitaran ang pagkakanin na may mga preservatives nagdadala ng helang sa bato asin pirming magpa-check up para ma-monitor ang salud. Sinabi pa kan opisyal, nagdadaraman o pinadaraman kang kidney failure ang matinding init kang panahon kaya kaipuan na parating magparainom ng tubig. Sa listahan kan NKTI, nasa 350 kada taon ang bilang. Ang bilang kan nairestrong nagpa-kidney transplant, mientras tantong sa entero Pilipinas, 600
kada taon. 15 minutos maglampas ang oras na alas 5 din pag-aaga. At yan po ang mga report halos sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa nito res mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, siniguro kan Philippine National Police na mayo mangyaring cover up o whitewash dapit sa sinasabing hazing sa Regional Mobile Force Battalion 2 sa Angadanan, Isabela. Sigun KPI o Chief Police Colonel Jean Pardo, imbes na ang local police PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang nagkakapot kan investigasyon. Sigun sa iya, sangon yan, 5 pulis ang subject ang investigasyon na kinabibilangan kang 4 na korporal asin sarong patrolman. Sabi pa ni Pardo, in kaso mapatunayan, kinulgan ang biktima na si Patrolman Jeremy Macho Calilla, 26 anyos, pwede mahampang sa kasong administratibo asing kriminal. Ang mga police officers na embroto sa siring na physical injury asin pagbalga sa anti-hazing law. Siriman, naikot pa manggaray inimbisigaran, ulit na nagkater mga klasikang biktima nagsabing mayo subot hazing na nangyari. Kasunod gani, inalun kipardo ang biktima sa mga nakahiling na magsakat ng reklamo tagani mapanimbaga mga nasa likod kang sinasabing hazing. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko mga tugan, 17 magalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Sa mga bareta halis sa lawas, 35 anyos na lalaki sa Kabuso, Camarines Sur na may kasong robbery. Arestado. Police report halik kay Mike Gramito. Mike. Pinadagi mo pang makapalagpas sa kamot kan mga otoridad yan sa baruan kan Kabusaw, Camarines Sur kan sa roga 35 anyos na soltero na natubang sa kasong robbery matapos na siya ang dagos na ang ramalan kan mga autoridad. Sa report ikan sa PNP Kabusaw, alas 7:30 nin aga kasudma, duman sa zona 6, Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur, kan ramalan kan tracker team kan Kabusaw Municipal Police Station, ang persona kan na pinag-apod na si Jerome, residente kan Zone 6, Barangay San Pedro na unang bita na Banuan. Armado ang mga autoridad kan mandamiento de aresto na ipinagpaluwas kang sala ni Honorable Arnel Dating, acting presiding judge kan RTC Branch 56 dyan sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur, dinhuli naman sa kasong robbery na nakomiter ka na sa bitang soltero. Iguan ng piyansa na ipinagtutugot ang West kantidad 72,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:18 ng pag-aga. Sa iba pa nitalas ng mga bareta sa Radyo Nasyonal, mas papakusugon pa ang kakayahan kan Philippine Navy takaning makasabay sa mga magpurbar sa presenteng panahon. Kaya siniguro mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa siyang pagkatindir sa Second Quarter Command Conference sa taon sa Philippine Navy Headquarters sa Manila. Sa ginibong aktibidad, ipiglatag ni Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasil Jr. sa Presidente ang presenteng status asin mga plano kang Philippine Navy sa mga masunod na aldaw. Inawandong pa ni Adasi Jr. ang importansya kang modernisasyon asin pagkapakusog sa kakayahan tanganing maprotehiran ang nasyon asin mapakusog pa ang Maritime Cooperation pasiring sa katuninungan asing kapusugan kan riyon. Ipinahayag pa kan opisyal, nakatutok ang Philippine Navy sa ilang support plan para sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept na importante tanggaling mapakusog ang maritime security kan Pilipinas bilang kasimbagan. Liwat na siniguro kan Presidente ang sayang promesa na papakusugon ang kakayahan kan Philippine Navy tanggaling mahampang ang mga nag-aabot na pagpurbar. Kabaliban sa nakatindir sa Command Conference, ang mga harangkod opisyal kan Department of National Defense as in Armed Forces of the Philippines. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungunyan sa lado nasyonal, mapo na mag-ulan to ang presyo kanagkapa ng basic necessities, matilaman prime commodities,
ang 8 manufacturers epektibo sa Hunyo 20, sabi ng Department of Trade and Industry. Napatugot kaning dahil mo na magpalangkaw ng presyo ang mga manufacturers alagad may taning ang mga commitment kani. Kan Mayo, nagtugot na dahil mo na maglangkaw limpresyo ang Century Pacific Food, CDO Food Sphere Incorporated as ang Coca-Cola Beverages Philippines sa July 10, 2024. Sabi kan DTI, nagtugot man ang Mondi Nissen, Alaska Milk Corporation, Nestle, Notre Asia, sin San Miguel Foods na dahil mo na magpalangkaw sa presyo. Sigun sa Voluntary Price Freeze Bulletin kan DTI, sa June 19, sana nagtugot ang Notre Asia na dahil magpalangkaw sa presyo ni na Tauyo asin suka na nasa 350 milligrams kada bote. Sunod man na nagpapatanid na malangkaw ng presyo ang Nestle, ulit hanggang June 30 ngayon na taon sana. Nagtugot na dahil magpalangkaw ng presyo kan mga gatas asin mga kondensada. Mientras tanto, ang Lucky Me instant noodles kang Mondi Nissen asin ang Wilkins distilled bottled water kang Coca-Cola beverages sa July 10 day mapalangkaw nin presyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagtutubod si Senate President Francis G. Escudero na mas dakula ang tsansa na maprobaran ka Senado Anti-Discrimination Bill kaysa sa professional sexual orientation, gender identity or expression or sex characteristics o SUGC Bill. Liwat na itinulod kan ang pagpasar kang protesto kawali na kang United Nations Population Fund para sa selebrasyon kang Pride Month ngunyan na Hunyo. Dagdag ni Escudero, bago pa man siya naging leader ka Senado, may nakula ng tsansa na makalusot ang Anti-Discrimination Bill kumpara sa SUGC Bill. Aporas na kung magkakaigwa ng amendments asin mapapaunrahan. Tinawandong pala Escudero na iba ang nasambit ng bill sa sarupang anti-discrimination measures na pigtutulod duman sa Kongreso. Kabali si Escudero sa 18 senador na nagterma sa report lapit sa SUGC Bill na pighanda kan Senate Committee on Women and Finance karakterikod na December 2022. Mantinidong pindyante ang propostong lay sa Senate Committee on Rules. Katakot kani, nagpayag si Senador Rizal Tuberos, Chair kang Committee on Women, na maggibo ng aksyon ang bagong liderato ng Senado katakod sa sinampit ng propwesto. Dagos ng naging lay ang Republic Act No. 11997 o ang kabalikat sa Pagtuturo Act matapos inimpirmahan na kasugman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa rarom ka ng kang kabalikat sa Pagtuturo Act, gigibo ng 10,000 pesos kada taon ang teaching allowance ka mga paratukdo sa mga pampublikong eskwelahan. Ang sinabit ng allowance pambakaling pangagamit, materyales asin mga gastuson ka mga paratukdo sa saindang pagtutugdo. Nagatindir sa signing ceremony sa Palasyo Malacanang, sinda DepEd Secretary Sara Duterte, Senate President Jesus Escudero, asin man si Speaker Martin Romualdez, asin ang mga nagpadrino kanasambit ng lane na kinabibilangan ni Congressman Mix Villafuerte, asin Congressman El Rey Villafuerte. Sa school year 2025-2026, may epektibo na nasambit ng lane. Sa laging pagtanam ng Presidente ng Pilipinas, sayang sinabi, ang ling ini makabawa sa pasaran ka mga paratukdo. Sabi pa kang Presidente, may mga paratukdo na pinandikado ng nag-asumir sa saindang gikan sa sariling bulsa para sa indang pambakal ng mga materyales sa classrooms. Dahil manakatindir sa ceremonial signing si DepEd Secretary asin Vice President Sara Duterte, alagad si DepEd Spokesperson Michael Pua, nakatindir sa nasambit ng event. Alas 5:24 ang oras yata mo niyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta sa lado nasyonal, uyon si Senador Risa Ontiveros sa pagsuspindir kang Office of the Ombudsman ki Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasugmang Hunyo 3. Ang sinapit na ang suspensyon kasunod kang isinangat na reklamo ning korupsyon kan Department of Environment and Natural o kan Department of the Interior Local Government laban kigo huliman sa pagkakaimbel na subot kani sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa saindang lugar. Sa sarumpayag sinabi ng Tuberos, nailot ng bisita pa sana
Nabisita pa sa nanda sa pig-raid na pugo na kapuli na siyang suspiniron ala sa bitang mayor. Tinabandong mga senadora na igwang pagkaaram si Go sa pugo tao pinambes ng ining nagpuputik. Tinawandong pa ka senadora na igwa talagang pagkaaram ala sa bit ng alkalde uli kan mga ipinapahayag kani sa ginigibong investigasyon kan Senado, lalo na sa sayang pagkatao. Alas 5:26 ang oras siya tungo niyan dahil nakahipuan magpautubling magkabawal sa kampanya sa social media para sa 2025 midterm elections. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa ibong kambanta kang artificial intelligence asin mga deepfake na pwede magamit sa pag-abuso ka mga kandidato sa eleksyon. Sigun kay Garcia, dapat istriktuhan na sana ang regulasyon siring halimbawa ka mga girigibo na sa traditional media aron kang radyo asin telebisyon. Nakatalaan man makipagtabangan ang full body sa maribang ahensya kang gobyerno baging sa private sector para magbantay laban sa mga irresponsabling pangampanya. Ngunyan na Biyerkules, didiskuturin kang Comelec Inbang ang maging desisyon sa paggamit kang AI sa eleksyon sa masunod na taon. Alas 5:26 ang oras siya tugunan. Ilabangan ito pa si mga report magalis sa mga pagriba niya sa lawas. Sa iba pa nitalas kay mga baratan niya tugunan, inagad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magpadala ni mga Pinoy mental health workers sa Ukraine. Sa sayang pagbiting kay Presidente Marcos sa Palasyo Malacanang kasugma, sinabi ni Zelensky na kaipuan kang Ukraine in mas dakol na mental health workers para sa hinda mga soldado sa taho kan panagos na paglaban kang Ukraine sa Russia. Ipinahayag ba ni Presidente Marcos kay Zelensky na pwedeng mag-opresir sa sainda ning tabang ang Pilipinas sa pagiling pagpapadala ning mga Pinoy mental health worker para sa hinda mga soldado. Si Zelensky nakabot sa Pilipinas kan Domingong Banggi. Nagpapasalamat sa gobyerno ng Pilipinas sa suporta kani sa mga lakdang kang Ukraine sa paggamit o na makamtan ang katulinungan. Sa iba pang mga barat ng datong mga tugang, alas 5:28 na po ng pag-aaga. Oy, good morning sa mga amay niya mo nakaantabay sa pagkikasamayang FB Live. Lalo na po si mga nakaantabay halis sa luwas kang Pilipinas. Good morning. Nakikipag-order na ang Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa Jeddah, Saudi Arabia katakot sa pagbagsak sa edipisyo sa nasabit ng nasyon, sigun sa DMW. Yan dawa mayo mang Pilipinong kabali sa mga nairido sa insidente. Nakikipag-order na ang Migrant Workers Office sa Medical as in Emergency Services Agencies sa Jeddah para masiguro ang seguridad kay mga Pinoy duman. Sa inisyal impormasyon, 8 persona ang narescue halos sa bumibagsak na edipisyo. Sarong misis ang binawian ng buhay matapos na lamasahon ng tubo kan sayang tuberong live-in partner sa tuwangan mismo kasilang aki sa Santa Cruz, Manila, kasugmang hapon. Mayon ang buhay ang biktimang si Anneli Pahi, 43 anyos, kang Santa Cruz, kamariskubre ka mga pagtrail sa harong, bentas na pinaghahanap ka mga autoridad ang nagdulag na sospek na bilistong si Ricardo Lagbo kan silambit ng lugar. Nagluwas ang isang na report ka Manila Police District Homicide Section. Nangyari ang krimen sa nagbispo kang residensya kang mag-live-in partner aragad mga banang alas 9 ng pag-aaga na diskubre ang bangkay kang mga pag-trial sa harong. Sigun sa pahayag kang aki na si alias Nine 8 anyos, aki kang mag-live-in partner, nagkaiguan ni mailitan ang diskusyon ang sayang magurang sagod sa magkuha sumot ning tubo ang ama na nakatago sa ilalim ng kama asin tig para labasa ang sayang ina sa payo asin sa likod. Gandagos ng balismayo, dali-dali nag-impake ning gamit ng sospek
Kinuha ang mga kwarta kang biktima, siniman ang alkansiya kan aki, saka marikas na duminulag. Pigpul marampam ang aki na maghagad tabang sa mga pagtraid alagad. Dahil siya makaluwas ng harong, ninulita hali sa luwas, pigkandado kang ama, an sa idang pinto. Mayo masubot na kadangog sa pagkagaling tabang kang aki sagkod na siya makaturog. Napagmata ang aki, mao magahunang Domingo, asimpig pulbarang matahon ang ina, alagad daira ini, napagmata hulita ini, binawian na nin buhay hirakman. Oras kunyan, alas 5:30 rin pag-aaga. At yan, maparago sila sa iba pa mga bareta, mga tugang, asin mga report na halis sa luwas, kunyang pong aldaw na Martes, Hunyo 4 na, taon 2024. Mga bareta sa inunaan tabayanan sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Ringgonan area. Good morning. Marinaga ba sa mga nakantabay sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin sa mga nakantabay sa Tuya, lalo na po sa Naga City sa Paika 91.9 BBS FM Naga. Babalik ako sa iba pa mga bareta, dyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Lidi sa Naga City, Ngunyan, kumusta dyan sa sebong lugar? At yan po, update ka ng pag-asa na pitsa kamagtagang ng barong Ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, sa ibang barata niya ito Ngunyan, temporaryong isinarado ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang gabos na non-essential business establishment sa laog kan 44 kilometros radius kan Bulkan Canlaon. Ginibo ni Cardenas ang anunsyo matapos magsabog ang bulkan kasumanggi asin ang buka nin sagod sa 5,000 metros dalangkaw nin plom. Bagi ang mga laog sa klase, gobyerno asin private na opisina, kilan sa larman kan mayor, huli sa nasambit ng pangyayari. Sa katakot na barata mga tugang, kasunod ka nangyari pagbuwag kan bulkan ng laon na kasumanggi nagpagrumdum ang Office of the Civil Defense dapit sa mga dapat kibon ka mga apektadong individual. Erot, kinakaipon magdistansya muna sa mga danger zones asin tulos na mag-evacuar sa salbadong lugar o mga apektala na evacuation center. Asistiran ba na mga gurang, aki, asin may mga kadinan, asin bados sa pag-i-evacuar. Tauban ang mga dungo, asin gusto, asin magsulot nin mga Googles kung kinakaipuan. Kaya tama na tilas kang OCD, National Disaster Risk Reduction Management Council sa Blue Alert, Aristatus kan Negros Occidental kasabay kang Paragos na pag-albruto kang Bulkan Canlaon. Liwat pinapusog kan Pilipinas as in Estados Unidos ang commitment kani sa lampang saro sa laram kang Mutual Defense Treaty. Ini sa tao kay paparagos na atensyon gunyan dara kan mga agresibong aksyon kan China duman sa West Philippine Sea. Sabay pagbriefing ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. kay US Defense Secretary Lloyd Austin sa kasagsagan kan 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue ka nagtilikod na Hunyo 1. Liwat tinawan doon kang Amerika ang posisyon kani dapit sa issue kan WPS. Digdi na dangog o magpigkunilar kan US Defense official ang mga sinasapong pangaharas kan Pilipinas alis sa mga illegal aktibidad asin aksyon kan China sa WPS. Mentras tanto katakot kani liwat man na hinurot ang importansya kan pangkakabsa ng interes sa WPS kasabay kang pagsiguro naman tininong bukas asin libre ang nasampit ng pinag-aaragawan na teritoryo. Nanindugan si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na mayo siyang koleksyon sa anumang Philippine Offshore Gaming Operations asin ang illegal na operasyon asin pagkakasakyada sa Zone Yuan Technology Incorporated. Ang dain niya paninimbagon kundi ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na regulate sa mga pogo. Sigon Kigo, paragos na naimpultuan sa iyong pangaran sa ibungkan paiging inosente. Ang tunay na isusubot, yung pagsakyada sa Sun Yuan Technology Incorporated uli sa reklamo kang human trafficking asin seryosong illegal na pagkulong asin bako siya. Sabi pa kan Mayor, mayong puner ang local government unit sa POGO operations invest kaputilikang pagko na yung nag-regulate asin nagtataw ng license to operate. Sabi kang abogado ni Gora sa attorney Nicole Jamilla, limitado sana
sa administratibong responsibilidad ang paninibagong kan lokal na gobyerno huliman sa pagkaparawas ng mga business permit. Sabi ni Atty. Hamilya, mayong pagbalga sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Graft Practices Act, si Mayor Go basado man sa lagi reklamo sa Office of the Ombudsman. Paliwanag ang abogado, mayong man nagilibo ang alkalde, nakatampad kan manifest partiality, evident bad faith o gross inexcusable negligence na elemento sa pagbalga sa anti-graft and graft practices. Sabi pa ni Atty. Hamilya, ang pagpapaluwas ng permit kang LGU sa suyuan base sa proseso sa rekomendasyon kang pagor asin ang daytulos pag-revoke sa business permit kani uliman sa proseso na dapat na sundon. Alas 5:44 oras siya tungkol yan. Balikan tayo pa panditales ka mga bareta haling kunyan sa lawas. Sarong construction worker, duman sa Pasakaw, Camarines na akusado sa kasong child abuse. Dinakop ka mga autoridad. Report na yan. Haligi Mike Ramito. Mike! Padagos mo niya nagahapihap ng malipot na rehas sa karsel kan Pasakaw Municipal Police Station ang sarong 47 anyos na construction worker na natubang sa kasong child abuse sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos na siya ang dagos ng ramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa Pasakaw PNP, pasado alas 9 nin aga kang nagtalikod na aldaw duman sa Zone 2, Barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur kan takmahon kan mga kabuhan kang Pasakaw Municipal Police Station ang persona kana pinag-apod na si Danilo, 47 anyos may agum, residente kan Zone 2, Barangay Itulan sa Banuan kan Pasakaw. Armado ang mga otoridad kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kang sala ni Honorable Erwin Virgilio Ferrer, presiding judge kang Regional Trial Court Branch 20, Judge Ciudad Minaga, ninuli naman sa paglapas kanasambit ng mister sa Republic Act 7610. Iguan ni napiansa na ipinagatutugot anues nagkakantidad 120,000 de pesos para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, DepEd Bicol liwat nagpagirumdum na bawal ang pag-hold ni marka ka mga estudyante kundi para kakabayad sa PTA contribution. Bareta kayan Halikimbay ko Garcia. Liwat na nagpagirumdum ng DepEd sa Bicol Region na day pwedeng i-hold ang marka kansarong learner kung ang estudyante day panakabayad ng PTA contribution. Supay ni Dr. Gilbert Sadsad, day pwedeng i-deprive ang kakayahan kanaki o magulang na makapagbayad lalong-lalo na ang PTA o anuman na proyekto konsideradong voluntary contribution. Iko kaya nagpabot sa inyong reklamo. Sa Absede Elementary School, kumo ang mga estudyante nakahold ng final grade, tinataligudan na dakan teacher, ulita, di pa nakakabayad sa PTA. Ang PTA, dadyan sa Absede, iyumandang nakapagsunduan sa eskwelahan. Tulos na napudan ni Sadsad ang Division Office Canaga City, tanganing abisuan ng Absede Elementary School. Asin ng iba pang eskwelahan na iwan yung pares ng gawi na pundoon ang siri na ginigibo. Tinawando ni Sadsad na ang Parent Teachers Association sarong pribadong grupo as hindi pwedeng magmando direkta sa operasyon ng eskwelahan. Magpagirumdong lugod ang DepEd Bicol sa mga SGODs na abisuhan ang kada PTA as in alumni associations na dapat naka-SEC registered as in may sa diring institutionalized bank accounts bakong personal. Tanganing mapatunayan na organisado ang mga grupo na nagtatabang sa mga eskwelahan na sa indang nire-representar. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49 ng oras kunyan. Misteryoso pa kay Senador Joel Villanueva ang 60 Dias na calling off period na probisyon sa tinutulod na divorce bill naman sa Kamara. Sabi ni Villanueva, makumalinaw na ang 60-day calling off period
sa propesto saro ini sa mga dapat na naipilawanan ka mga legislador kung ano ang magiginimo kani sa diborsyo. Apor sa bagay na yan, natuyawan pa mga senador na prurits ang propestong pagkakaigwa ng diborsyo hulit na mayong malinaw kung paano kakayanon ka mga tiyos ang magbabayad sa proseso. Ilako niya, kung dahil malinawan ang duwang propuesto, madali sa iya na magboto ng no. Oras na uminabot na sa Senado, dagdag pa ka Senador, dapat pakusugon na sila ang Marriage Counseling Service as in dapat maging madali para sa mga mag-aragom na tios. Nagpapatalid ba ng Department of Energy na mapanagos sangkod sa masunod na bulan ang paghiro sa presyo ng mga produktong petrolyo? Ilisigon ki Department of Energy All Industry Management Director Rino Abad, resultado kang panagos na pagtapyas kang OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries sa said ng produksyon. Resultado kani, lao man nasubot ang dagdag presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngunyan, nagluwas na 102 milyon na bariles kada aldaw ang demand kang petrolyo sa enterong kinaban. Asin 102 milyon na bariles man kada aldaw ang produksyon. O sabiyon, mayong oversupply, asin mayong undersupply sa petrolyo. Nagpapatalid si House Deputy Majority Leader asin dating Health Secretary Janet Garin sa publiko laban sa paggamit nin vape. Ulit na pwedeng mahulog sa pagkagadan ang haloy na paggamit kani. Hindi mo rin ang pahayag kasunod kang report kang Department of Health sa pagkagadan kasunod 22 anyos na lalaki na may koneksyon sa vape. Sabi kan DOH, nagadan ang 22 anyos uli sa atake sa puso kasunod kan matinding danyo sa baga. 2 taon na nagagamit ng vape anasambit ng lalaki. Dalawan doon kan kongresista kang Iloilo na bakong alternatibo ang vaping sa paninigarilyo asin daini salbadong gamiton dagdag pa na ang nagagamit ng vape pwede dulot ng medical condition na inapod na e-cigarette o vaping product use associated lung injury o ibali. Ang ibali, sarong serious medical condition kung saan ang mga baga kan sarong tao na nidistroso alis sa mga ingrediente na nakapalaman sa e-cigarette as mga produkto kang vaping sabi sa Yale Medicine. Mientras tanto, pigbuhagyag kang Global Youth Tobacco Survey, kalkuladong saro sa 7 jóvenes na may edad 13 anyos hanggang 15 anyos nagagamit ng vape. Pinunala kang Department of Migrant Workers ang sa pagi kang pagduduhuling tabang pinansyal asing libreng medical services sa mga overseas Filipino workers sa sarong sibanang aktibidad na pig-prepare para sa Migrant Workers Day. Napaganaman ang 47 OFW ang receiving financial aid na nakakantidad ng 30,000 pesos kada saro halis sa DMW Kasugma. Sa sarong press conference sinabi ni DMW Assistant Secretary Benencio Ligaspi na kabilugan 104 OFWs ang naprobaran na mag-receiving cash grants halis sa ahensya. Sigun saya, ani kinawang batch kang OFWs na katalaan sumot mag-receiving cash aid sa mismong Migrant Workers Day sa maabot na Hunyo 7. Sigun man ki DMW Secretary Hans Leo Kakdak, katuyon ka sa bitang pundo na matabangan ng mga OFWs na makapagpuon ginaray. Kaya iba sa inda, tinawan ng tabang pangkabuhayan, nakali ang tabang pinansyal sa 2.8 billion pesos na action fund kang ahensya. Mientras tanto na pagkraman, tatawan man kang DMW ng libreng serbisyo medikal ang mga OFW sa pagiling kang OFW Hospital. Pwede subot iya probinsya ang mga OFW asin kasi ng pamilya ang libreng medical consultation asin services sa DMW Head Office pon Lunes sa Hunyo pon Lunes pon kasugba sa Kud Hunyo 7. Ang problema sa climate change ang saro sa naginutan na banta sa enterong kinaban na dapat tutukan asin masimbagan kang kada nasyon. Ilang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang pagtaram sa Shangri-La Dialogue sa Singapore matapos saro-saro sa mga delegado ang pitong o saro-saroon sa mga delegado ang 7 realidad sa Indo-Pacific. Sabi kang Presidente, ang climate change pinakapiligroso na pagpurbar sa riyon asin sa enterong kinaban asin ang inuta na banta sa enterong kinaban. Sigun pa kay Marcos, ang problema sa climate change ang saro sa matinding krisis na nakakaapektar sa kada tao
sa ibabaw kang kinaban. Huli kini, sinabi ni Marcos sa Big-Atindral na Defense Forum, kay puwan ang aksyon sa kada tao, tagani makasiguro ning seguridad sa epekto kang pagbabago kang klima sa kinaban. Alas 5:53 ang oras yato ngunyan. Gusto man magsangat ni mga reklamong tax evasion ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC laban ki Bamban Tarlac Mayor Alice Go Asinibapa. Ilihuliman sa pagkakalink ni sa sarong sinakyadang Philippine Offshore Gaming Operator hub sa Silambit ng Banuan. Ang hapoton ko na gurano man ang mga buwis na impulto, sinabi na day pa ma-quantify. Sigun sa PAOK-CC, dahil sila masangat ng reklamo para sa pagpalga sa Anti-Graft Incorrupt Practices Act laban sa alkalde Julita Iguana. Matandaan ay naman nagsangat ni mga reklamong graft ang Department of the Interior Local Government laban sa mayor, huli sumot sa pagkakaimpulto kani sa Pugo Hub. Ito naman na sinuspender kang Office of the Ombudsman Sigo, asin duwang iba pa sa good anom na bulan. Singko minutos na matugang ang tas magabot ang oras na alas 6 ng pagaga. Pinalindugan ni Transportation Secretary Jaime Bautista matapos sa sarumbulan na implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program dahil nakakamati ng krisis sa pampublikong transportasyon duman sa Metro Manila. Sigun saya, matapos ang route consolidation deadline kan Abril 30, 80% ka mga operators as in drivers nakapag-rehisto. Siniguro pa ni Bautista, bastante ang bilang ka mga pampublikong transportasyon duman sa Metro Manila. Actualmente, dagdag pa ka sekretaryo, may mga ruta na sobra ang bilang ka mga nagbabiyahe. Huliman sa Local Public Transport Route Plan. Kumpiyansa si Bautista na sa paghaloy na paglansar kang PUBMP, mas maging areglado na ang sistema kang pampublikong transportasyon asin badakula na ang ganansya ng mga nabubuhay sa silambit ng sektor. Ini ang kakabuni Network News. Network News. Mientras tanto, matugag sa iba panitalas ka mga barata niya tungod yan. Update naman po sa Mount Canlaon. Pigsugunan ni Canlao City Negros Oriental Mayor Jose Chubasco Cardenas ang mandatory evacuation sa mga residente sa rinis sa nag-aalborotong Mount Canlaon. Sa ipanaluwas na Executive Order No. 36 sa kabos na mga nag-iista sa laog kan 3 metros halis sa 3 kilometro halis sa aranis sa bulkan ang dapat na mag-evacuar. Erot naman na sinugo kang alkalde, mga residentes kang barangay Masunog, Pula, Lumapaw, asin Malaiba na magpasiling sa evacuation centers kung saan pigdadara sinda o tigadara sila ng mga inumon na tubig, pagkaka na sing kagamitan. Nasa 22 na pamilya o 80 iyon ng individual na evacuar halis sa barangay Pula. Sila ibalyo na mga sa Macario Española Memorial School. Bagi mga tourism spot sa lugar, temporaryong isinarado. Enot kalit tinas kang PBOK sa alert level 2. Ang lugar huliman sa pagsabog ng bulkan. Ibinugtak naman ng Provincial Disaster Risk Reduction Development Council ang Negros Occidental sa Blue Alert status. Sa tuwing mga ultimong bareta, mga tugang, mga bareta pa manggarari sa Lado Nacional, 3 minutos na lang, antes magabot ang oras na alas 6 ni na pag-aga. Preparado ang Philippine Coast Guard na magipagtabangan sa ilalansar na investigasyon. May koneksyon sa reklamong isinangat laban sa 7 water search and rescue trainers kang ahensya. Sigun sa PCG, naunangani dahil pa nila na resibi ang kopya. Ngunyan, preparado silang magtawing legal assistance sa 7 trainers. Dampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide asin pagbalga sa anti-hazing law. Ang mga nasambitang tauhan, uliman sa pagkagadan ni Coast Guard Apprentice Seaman
Mori Kaguay, kalagtalikod ng Nobyembre taong 2023. Sinasabing nalamos si Kaguay mentras nasa katangaan kan sa ilang training sa Cavite. Mentras tanto sinabi man ni Philippine Coast Guard spokesperson Armando Balilo, tinanggal na sa pwesto ang mga impeltong tauhan mentras nag-aabante ang internal investigation manungod sa bagay na ini. Sa ibang balita nato kunya mga tugang, nakapasar sa wakas sa 2024 licensure examination for teachers ang sarong 47 anyos na laking lalaki na taga Riena Mercedes Isabela matapos buminagsak din 33 na beses. Isus makasip. 33 na. Sa Facebook post ka nakapasan na si George Alejo, inako niyang nadipisilan siya sa board exam. Nagpasalamat man si Alejo sa Diyos sa paggiya sa sayang ika-34 pagkuha ka na sa bit ng examination. Sigun pa kay Alejo, dahil niya sinuguan ang pangiturugan na makapasar sa LET, dawa pa power otro siyang nakakapasar taon na 1999 kang enot na umaran ni Alejo na magpasar sa LET alagad dahil man sila nagtrayumpo. Sa ngunyan, plano ni Alejo na mag-apply bilang partokdo sa Department of Education. Mientras tanto mga tugang, sa naman ng 21 anyos na estudyante gikan Iligan City ang naging pinaka-primerong Pinay na nagtapos ng degree in a specialized field sa United States Coast Guard Academy sa New London, Connecticut, California, Mayo 22. Bako sila nakagraduar ng degree in Naval Architecture and Marine Engineering ang Pinay na si Victoria Hill Regalado, kundi magna cum laude siyang magna cum laude siya sa klase. Si Regalado, ikadawang Pilipino na nagtapos sa sinambit ng akademya. Alis siya sa Philippine Science High School, Central Mindanao Campus sa Baloy, Lanao del Norte. Nagpura sayang trayumpo kan mapili bilang International Cadet kan Philippine Coast Guard sa naram kang International Cadetship Program kang kan USCGE. Igdisenyo ang programa tanganing payamanon ang international cooperation asin magturning advance na training sa mga future maritime leader halis sa interong kinaban. Sa naram kang programa, nag-iimbitar ang USCGA asin nag-iinsayo ng mga kadete halis sa mga kalyadong nasyon, kabali ang Pilipinas, kung saan kabali o kasabay ka mga kadete gikan sa Amerika. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na kunyan, 1 minuto magalampas ang alas 6 ng pag-aga. Ma-break lang kami and sasamay ang pagkabalik at yan. Ang tabianan po ang mga baretang halis sa mga kakamping radyo live. Mga bareta ng tilipon kan DWEB FM Kamsur sa Lingkurada. Mga bareta halis dyan sa KM Kakampi Partido. Kasi mga baretang iatod kan DBS FM sa Naga City. At yan, sasamuy ang pagbabalik. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Lampas ang alas 6 ng pag-aga, balik kita sa mga bareta mga tugang sa Kakampi Network News kunyang pong Martes na pag-aga. Aramon tala mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Enot, halit niya sa Lingkurada sa mga DWEB FM Kamsur. Nasa linya kunya si Benny Desena. Benny. WFM Radyo Lingkurada. Kakampi mo Network News. Mabalus June, sa detalyos kan mga barata, halid sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Padagos ang kamautan kan lokal gobyerno kan banawaan ba sa Virgin Pesinyo na maging maraya ang sandan magiging partisipasyon sa pagdayo ninda sa Sarong Festival particularmente naman sa siyudad ng Pasay na inapod na Aliwan Festival 2024. Ini matapos na si Mayor Bisenyo magpalawasan din anunsyo na sinda naghahanap din mga dancers sa sin propsmen para man sa malala na kompetisyon ng lokal gobyerno kan banawaan bao.
ang nakatala na partisiparan sa enterong taon na. Sigon kay Mayor Briseño, inibukas sa mga talented as in man, aspiring individuals na edad 15 sa 30 anyos as in mga taga-Banwa Anabao. Sigun sa alkalde kan Banwa Anabao kung ang mga interesado magpasiring sa Mayor's Office partikularmente sa Tourism, Culture and Arts section as in hanapon si Mr. Angelo Cuevas as in ang mga pinapakulain na magdala ng sarong photocopy kan ano man na valid ID as in dapat mag-fill out kan nagkakanigong mga dokumentos. Sigun kay Mayor Briseño, sinda inspirado matapos sa sinda mag-back-to-back champion partikularmente sa Kaugma Festival na kung saan sa duwang sunod na taon ang sendang mga cultural dancers iyo ang bali nakasungkit kan premier pwesto. Ang nasabi ng lokal na gobyerno nakatalaan na maggibutulos nin rehearsal matapos na makumpleto ang akong mga dancers sa sinempropsmen na bambali sa Aliwan Festival 2024 duman sa siyudad nin Pasay. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan sa kabareta sa lado lokal, Dagos sa aga, Miyerkules, Fecha 5, kan presenting bulan na Hunyo, ang ginigibong legislative inquiry dapat sa 50 milyon pesos na fertilizer fund scam na nangyari sa nakalihis na administrasyon kan mga alfilor. Alagad na bulitlitan kan presenting Arriba administration ni Mayor Alfredo Escoba Arriba Oliva. Ini ang siniguro kasudma ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat, ang chairman kan Committee o Committee and Bank na nagsasagibog kan inquiry. Sigun kay Di Maywat, kay Ban sa mga imbitado bilang mga resource persons, iusin da Mr. Kaigas, ang presidente kan Farmers Cooperative sa Barangay Santiago, Iriga City na sa Roman na Barangay Kagawad. Sa Roman na dating Barangay Kagawad kan San Antonio na si Fe Ramos, asin ang mga herederos kan difuntong punong Barangay Casabuena kan Barangay Niño Jesus, asin Mr. Gamindi kan Barangay San Juan. Tinawang doon ni Vice Mayor Di Mewat na ang mga pangaran kaya kan mga ini nakalista sa isinumeter na liquidation documents na nasa forma ng sarong attendance sheet. Sigon sabi si Alkalde, ang mga imbitado para personal na mahapot kung sila talaga nasabi na ang yaon sa nasabing listahan kaso rin nangyari ang sinasabing pagresibi asin kung ikaw talaga sindang naresibing mga abono. Ayo po, madadagos po sa Miyerkules alas 9, petsa 5, kan bulan na iniyo. Ang mga imbitado po iyo sinda Mr. Kaigas, ito pong presidente ng Farmers Cooperative Santiago, sa po siyang Barangay Kagawad. Sa pong dating Barangay Kagawad man, kang San Antonio si Mrs. Fe Ramos. Ito pong ears kang nagadan na si Kapitan Casabuena kang Niño Jesus. Tapos po itong ears kang nagadan naman na si Sir Gaminde kang San Juan. Dahil sinda po, ang mga pangaran po ninda nag-appear duman sa pinag-submit na liquidation document na garo nga ano yan, attendance sheet. Asin naputong ko po sinda kung ano talaga, sinda talaga ito, no rin ito nangyari. Asin kung may narespetar kay sindang abono. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat sa nasabi ng entrevista sa Vice Alcalde, pinaglilaw kani nasa kaso kan duwang sinasabing recipiente kan ayuda na binawian na nin buhay ang mga heredero kani araw kan sa mga aki o kapamilya ang sendang pinag-imbitaran. Gusto nilang maisiyan kung ang mga ini igwanin pagkaaram sa nasabi ng issue na nasabit ang pangaran kan mga padangat nila sa buhay nagadana alagad nagamit ang pangaran sa nasabi ng anomalya. Sugon pa kay Di Maywat, kay banan sa mga pinag-imbitaran na sa legislative inquiry sa aga, iyo si Janice Orsiga, dating city agriculturist na tatawan paninda ng sarong tsansa para malinaw man kani ang sayang pangaran sa isyu asin ang representante kan Commission on Audit na si Vivian Claveria. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yang tabi dyan ang mga barata, alin din sa DWB Kamsur, ini ang sarit sana si Beno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kaya batugang 14 minutos pagkalampas ang oras na sa 6 pag-aga. Thank you DWEBFM sa mga bareta halin dyan sa Rinconada. Isunod na bareta halin naman sa partido. Nasa linya mo yan, KM Kakampi Partido. Kay balat naman si Rene Orellosa. Partido. Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June o mga barata gigadigdi sa KM Kakampi Partido. Padagos pa nga inimbestigaran ka na San Jose Municipal Police Station ang sarong insidente na kunsain. Sarong umboy anado kaya nagpapataw-pataw. Mientras namayon na buhay sa kadagatan na sagop kan barangay Adjangao San Jose, Camarines Sur. Sa entrevista kasud maki Police Corporal Jason Picasso, opisyal na parapayag ka na San Jose Municipal Police Station.
sa paagi kan mga investigador kasi nang ipaturo ang nagkakonduktan ng investigasyon sa mga kababaihan o mga ina na naggabarado sa posibilidad na saro sa mga ini ang responsable sa pagrabag ni Umboy sa sinambit ng kadagatan. Alagad na sigun sa opisyal nagdigatibo ang sa indang nga investigasyon. Sigun pa man kipulis sa Corporal Picasso, nakatalaan na sindang magkoordinar sa sendang o nakatalaan na magkoordinar ang sendang ipatura sa presentasyon municipal police station sa posibilidad daan may kagibuan kan sinambit ng krimen residente ka na saro sa mga kostalis na barangay kana presentasyon ka Marinesur mantang ang barangay Adyangaw sa Banuan kan San Jose. Ang natataw kan mga barangay Kalagunoy asin na kostalis na barangay kana presentasyon ka Marinesur. KM Partido, kakampi mo network. Sa katagod na baratandam na tabangan ang presentasyon na Municipal Police Station sa ipatura ka na pulisya para sa ikakaresolver ka na nasambitan ng kaso na kunsain. Sarong Umboy ang pinagtutubudan na pinagarabag sa kadagatan ka na Adyangaw sa Banuan kan San Jose ka Marinesur ka nagtalikod na daw sa paagi man sana ka na sa iyan magurang o sa paagi man sana ka na sa iyan magurang. Sa entrevista kay Police Captain Mark España, Chief of Police ka na presentasyon na Municipal Police Station Kasudma. Sinabi kanina andam siya asin na mga personalized ka na presentasyon na Municipal Police Station na makipagtabangan sa nagpapadagos na investigasyon ka na San Jose Municipal Police Station. Susog pa sa opisyal kan aldaw na kung saan na nado kaya ng Umboy sa kadagatan kan Adyangaw. Nakipag-coordinar naman na siya sa mga barangay official sa mga kostalis na lugar na posibleng may pagkaaram sa sinambit ng insidente. Sigun pa, pinagkakondinar pa man ni Police Captain na Espanya, ang sinambit ng pangyayari mantang ini, gibuning sarong bakong tultol o irresponsabling magurang. KM Partido, kakampi mo network news. Sa ultimo niya na barata ko niyan sobra sa 8 milyon de pesos na kantidad ng illegal na droga na samsam kang pulis sa Regional Office 5 na kanagtalikod na bulan ni Mayo sa Bicol Region. Sa report ka na Police Regional Office 5 na sa 122 na mga persona nagka-aristan sa pinagakonduktang operasyon. Sa nasampit ng numero 12 ang high value individuals, 31 na street level individuals o SLI. May 76 pang individual ang kaipanan sa bagong listahan kang SLI mientras naduwaman ang pinagkukonsiderar na high value individual. Sa kabilugan uminabot sa 1,197.465 gramo ng shabu. Ang nakumpiska na nagkakantidad na 8,142,764 pesos. Mientras na nasa 78.440 gramo ng marijuana man, ang nakumpiska na nagkakantidad na 9,412 pesos. Padagos man ngunyan ang pagsasagibo ni Malakdang ka na Police Regional Office 5 para pugunan ang paglakop kang illegal na droga sa Bicol sa paikan na pag-implementar ni na search warrant by bust operation warrant of arrest asin iba pang police operation. KM Partido, kakampi mo network news. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikaligdi sa KM Kakampi Partido ang sedong para barata Rene Orito sa Babalos. Good morning. Kakampi network news. Kakampi network news. Thank you, KM Kakampi Partido. Oras siya tungkol dyan, 6:19. Uya na, mga baratan, tinipon man kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Kay Baran sa Duman, Junel Cuba, BBS. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi ka Kambing June, uya man ang mga barata, gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kadaan anda driver ni sarong dating alkalde kan Banuan kan Bilaur Camarines Sur kan ini anda Badilun kan nagtalikod na aldaw dyan sa parte mismo kan Banuan kan Bilaur Camarines Sur. Kadaan ang nasambit ng driver na si Dexter Mendez matapos na ni Badilun dyan sa Zona 3 sa Barangay kan Santo Domingo sa Bilaur Camarines Sur. Alas 8 ni na pagkabanggi ka na nagtalikod na aldaw ka na Domingo. Na-recover sa pinagyarihan ka na insidente. Iyo mismo ang
duwa nga basiyo kana 9mm caliber sarong halabang kutsilyo at sinmana ana motorsiklo na pinaggamit kan suspek. Tulos man na nagrespondi ang mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kanda Banwan kan Milaor Cabarete Sur sa pinangyarihan kan insidente. Asin digdi nadakop na suspek na pinagbistong si alias Taba, residentes kan Barangay 32 sa San Roque, Legazpi City sa probinsya kan Albay. Na-recover sa iya na badil na pinaggamit sa paggadana sa nasambit ng biktima na atubang niya ng kasong murder and suspect. Ang biktima na si Mendez naging tsuper kan dating alkalde kan na sinambit ng Banwaan. Pig papararumpang unyan kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa Banwan kan Milaor Cabarete Sur and sa indang investigasyon mapadapit man sa sinambit ng insidente mantang ang biktima pigbibilaran na sa indang residensya. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Oplan ligtas sa mamamayan na mas lalong papakusugon o liman kan sunod-sunod na kasulo sabi kan na Bureau of Fire Protection sa laog kan siyudad Canaga. Buyet Paderes sa report. Papakusugon pa kan Bureau of Fire Protection Canaga City sa ilang pambansang programang Oplan ligtas sa napamayanan para masigurong salbado gabos orog ng nila sunod-sunod ang pagkakaigwa ng insidente kan kasulo sa syudad. Pinakahuri ang nangyari sa Barangay Carolina sigun kay SFO1 Arwin Yap kan Bureau of Fire Protection na iyo ang investigador na may mga problema sindang namamatian sa ilang pagresponde arog kan mga nakaparadang mga lunadan sa saradit na tinampo kung minsan harayoan harong na nasusulo. Alagad nagigibuan maninda inining paagi sa kaaraman ninda sa tabang kan mga barangay na nagpasairarom sa mga seminar asin pag-aadal kung ano ang mga dapat gibuhon sa arog kaining panyayari. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kick-off deployment kan PNP sa Isla Sison. Pinanginutan ni CD Colonel Erwin Rebellion o kay Isminda sa detalye. Pinanginutan ni City Director Erwin Rebellion ang kick-off deployment kan mga pulis na mantinidong mabantay sa Isla Sison na iyo ang sinasabing katagnan kan mga adik asin na nga ning mapara na ang istorya na ang Isla Sison iyo ang number 1 na pinag-iistaran kan mga tulak ng droga igdi sa syudad din kung kaya ang PNP mantinido na mabantay sa nasampitan ng lugar. Deployment po sa Sagrada Familia, nag-kick-off ceremony po kita kang Friday. That was 4 o'clock in the afternoon. So after the kick-off, nag-deploy na po kita. Even the ceremony, mayroon na po talaga naka-deploy na mga personnel from NCBO. So, na-identify na po, first, 3 posting. Iyo po inisi sa may Talisay, tapos ito pong sa may tapat ng simbahan, and doon po sa may Danlugan. Partihan ka naging payag ni City Director Erwin Rebellion na konsayin na nasampitan ng mga pulis ang mantinido na subot na mabantay sa nasampitan ng lugar. Para sa Kampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Duang Coconut Farmers Cooperative nagresibinin 6 milyones pesos na livelihood assistance gikan sa Department of Labor and Employment. Daryl Banya sa report.
kan social amelioration program na utob ang pagpanaonin asistensya sa pakikipagtabangan kan Philippine Coconut Authority nin maabot sa 6 milyones pesos na livelihood assistance kan Department of Labor and Employment digdi sa Bicol sa duwang Coconut Farmers Cooperative sa Rion. Sigun kidoli Undersecretary for Workers Welfare and Protection Cluster na si Benjo Santos Benavides, ang sinambitang tabang pinansyal ipigpanao sa Maymatan Farmers Multipurpose Cooperative duman sa Banwaan kan Gowa, Camarines Sur, asin ang Saruman duman sa probinsya kan Albay, kung saan nagresibi nin tig 3 milyones pesos ang lambang kooperatiba. Sigon sa mga kooperatiba, gagamito nindaan na resibing pinansyal na ayuda sa pagbakal nin kopra nin direkta sa mga paratanom nin nyog sa saindang lugar. Initangarig na maasigurar ang ganar asin man pagmantinir sa kabuhayan kan mga miyembros kan mga kooperatiba. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa katakod na barata, ipinaliwanag udyan kan Philippine Coconut Authority o PCE ang coconut-based farming system sa party mismo kan Training Institute kan Department of Agriculture o ATI. Ipinagpahayag ni Senior Agriculturist kan PCA na si Engineer Sofias Joserhin Bukad na kapag sinabing coconut-based farming system, pag-aaram digdig kung paano ang pagtanom sa irarom kan niyog. Paliwanag pa man kaniya na inapodining intercropping kung saan ang distansya kan pagtanom kan niyog harayo mada iniyo sa puon iniigwanin 8 sagud ng 10 metros ang distansya. Ang gustong sabihin kan intercropping, iyuan paagi o teknik kada pagtatanom na kung saan inapod ninda nga multiple cropping. Saro sa mga panginuta na katuyuan kan intercropping, iyuan makapagtipon nin mas dakol na mga produksyon sa paagiman kada pagtatanom nin saro o sobra pa sa multicropping. Ipinagpahayag kani na dapat may dakulang espasyo para makapagtanom na maresulta sa pag-utilize asin man pagkakaigwa nin mas dakol na income asin na dilensya kan na mga paratanom ninyo. Alagad depende ini sa availability asin na sitwasyon kan panahon sa lugar. Dagdag pa niya na sa irarom kan intercropping dapat aramon kon sustainable ang sinambit ng lugar asin na distansya para makatanom o ang pigapod na crop intensification. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Piga punduna kan operator kan towing vehicle o towing machine an operasyon kani sa pag butong ni mga behikulo na nawiwil clamp sa laog kan syudad kan Naga. Uli man kan pagbalga sa reglamento kan bulos kan trapiko sa laog kan syudad, partikular na sa mga pinagaapod na parking o no parking area. Kinumpirmar ni Rene Gumba kan Public Safety Office ang nasambit na nga impormasyon sa entrevista sa iya kan BBS News. Sigun ki Gumba, ang rason kan operator kan na towing machine, iyo ang ginibong ordinansa kan syudad Canaga na dihado subuot ang operator kan towing machine. Nakapalaman kaya sa ordinansa kan Naga na kung ingkaso na madamage sa anda behikulo uli man kan na towing, mayo nin anuman daang pananagutan ang lokal na gobyerno kan na syudad Canaga kundi ang maasumer kan damage iyo ang operator sa naman kan towing machine. Kaya pigmarhay ka nasambit ng operator na pundo na lugod ang operation kani. Uli kayan, ipinagpayag ni Gumba na nag-request na sinda sa opisina kan budget office ni Franca Mendoza Asinmad kay Mayor Nelson Ligacion na magtaga malugod nin budget para ibakal nin towing machine tanganing maidagos-dagos ang ordinansa sa laog kan syudad Canaga. Mayo pa nin ano pa man na kumpirmasyon asin man pahayag si budget officer Frank Mendoza asin man ang opisina kan alkalde kan syudad Canaga dapit sa kagadan ini kan PSO. PBS Basta Bareta,
sigurado. Yan tabi kakamping June and mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kanda 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. And mga pakinibali dyan sa BBS FM Naga. Eksakto alas 6:30 ang oras sa atong unyan at yan, babalik kami para sa mga ultimong bareta digdi sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. oras ko dyan matugang alas 6:38 ng pag-aga sa mga ultimong bareta niya atong unyan, bareta sa lado lokal. Inaalat pa kan manamento kang SMC Tilaga ang ratifikasyon kan sanggunang panlunsod kan Siyudad Garaga. Paparapit man sa pagbabalik kan libreng sine para sa mga senior citizens pati naman na PWD. Sigun kiti na sumayaw, PR officer kan SM Naga, sagkod na naratipikaran ang Memorandum of Agreement na pinirmahan sa pagkultanan kan SM Management asin kan lokal na gobyerno kanaga dahil ma-enjoy ang libreng sine ka mga senior citizens as in PWD. Kutada kan Duris, pigpuna na ang implementasyon kan libreng sine sa SM, alagan huli sa kawaran ng aksyon. O kawaran pang aksyon kan sanggulang panlunsod para sa ratifikasyon, balat pa kunyo alin ini maging epektibo. Alagad ang libreng sine piglilaw para sa mga senior citizens as in PWD na residentes as in registrado kan siyudad kan Nagana. Sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado lokal, mismong pig-atindiran ni Congressman Elry Villaferte patiraban ni Congressman Migs Villaferte ang signing ceremony para dagos na maging liang Republic Act number 11997 o ang kabalikat sa paguturo ACA na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasubad naman sa Palasyo Malacanang. Sa rarom kang kabalikat sa pagtuturo act, gigibunan 10,000 pesos kada taon ang teaching allowance ka mga produktdo sa mga pampublikong eskwelahan. Sinabi ni Congressman Migs Villaferte na sa indang bill na padrinuan diba sa Kamara de Representantes may kahurutan na mapalangkaw ang supply allowance ka mga teachers pagali sa 7,500 pesos kada taon, gigibunan 10,000 pesos sa pagpon kang academic year 2025-2026 asin sa kada taon. Oras dagos na ining mapirmahan kang presidente kan Pilipinas. Ang kabalikan sa pagtuturo ACA minarepresentar sa signifikanting paglangkaw kung saan ang mga public school teachers o nag-receive ng allowance din 100 pesos kan 1988 asin 5,000 pesos kan taon na 2021. Sinabi pa ni Congressman Migs, inibilang pagbisto sa dedikasyon ka mga partokdo sa sedang bukasyon na magtaon ng dikalidad na edukasyon. Mientras tanto, sinabi pa ni Congressman Elry Villaferte, sarap pa sa may padrino ka nasa bitlang lay, ang bagong ling ini naglalangkaw sa taon na supply allowance ka mga partokdo sa pampublikong eskwelahan, pag-alis sa 5,000 pasilin sa 10,000 pesos, nasarong pagbisto sa sedang kontribusyon sa rasyon na. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na para sa paglangkaw sa allowance, ang propesto igwang probisyon na nagsusugo sa Department of Education na repasuhon ang allowance asin na magrekomendar ning paglangkaw kung kinakaipuan. Sigun pa sa kongresista kan ikalawang distrito kang Camarines Sur, ang supply allowance pwedeng gamiton sa magbakal ni tangible asin intangible teaching supplies, pambayad sa incidental expenses asin gamit sa implementasyon kan baribang learning delivery modes sa rarom ka Republic Act number 11997. Sabi ni Congressman Elry, itataas ang allowance sa panahon ng pandemya langaning hipnuan ang mga dagdag na gastos ka mga partokdo arog kang internet connectivity fee na importante para sa implementasyon kang blended learning modes. Ang supply allowance dahil papatawa ng buwis dagdag pa ni Congressman Elry Villaferte. Itinungod ang pagterma sa nasabit ng lay na pigpidrinuan nila Congressman Elry asing Congressman Big sa mismong kumpleanyo
ni Congressman Elry Villafuerte kasugmang Hunyo 3. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta sa radyo lokal, luway-luway nang ibinabalik ang mga opisyal sa City Hall na hinali ang papel kan si Alcalde Nelson Ligacion mag-asumir bilang lokal na hepe ekutibo. Kabali dyan si Mr. Hernani Suron na tinanggal bilang Pamayukan Education, Scholarship and Sports Office sa Raramkan Delegasyon Administration. Sinibinugtak bilang OIC Director o OIC kan Bicol Science and Technology Centrum bilang Acting Executive Director. Ninuliman sa mga aligasyon laban sa administrasyon delegasyon na kinakaimbultuhan kan sa mga ibang opisyal. Ibalik susuron sa silambit ng buwasto na entero man na pinasalamat lalo na ka mga pampublikong eskulahan na digdi sa Siyudad Canaga. Pitutuburan ng inisyatibong ini kan Delegasyon Administration makabawi ki dating Vice Presidente Lene Robredo matapos na may mga tauhan ni dating Alcalde Jess Robredo ang winaraan papel sa Raramkan na Ligasyon Administration. Aporayan kan paghihuangon yan kan alkalde na magkaikuan ng reconciliation sa mga dating pagriba o mga pagriba masala sa Team Naga na nagkaikuan ng dringkilan sa nakalis na mga eleksyon. Kabali dyan si dating alkalde Jan Bongat na pagraman na si Bongat gustong kaulayan delegasyon sinagahanap ng tulay ngunyan para sila magkaulay kan dating alkalde. Matandaan si Congressman Gabi Bordado Cantel Distrikan Camarines Sur nasa ruman sa kadingkilan ni Bordado o ni Ligasyon nagkaigwanan ng rekonsolasyon matapos na magkaigwanan ng kasunduan na magsuruportaran sinda sa maabot na eleksyon kung saan si Bordado madalagan ang aki kani bilang konsel Canaga sa line-up ni Ligasyon. Asin si Ligasyon naghagad man tabang ki Bordado na siya tabangan maglibot-libot sa tercer distrito kan Camarines Sur. Balita la sa luwas kan Pilipinas kunyan. Duman sa Mexico mga tugang, pigilihir bilang inot na babaeng presidente kan Mexico si Claudia Sheinbaum. Ang 61 anyos na si Sheinbaum, dating alkalde kan Mexico City. Sigun sa Official Electoral Authority kan Mexico, nakakuha rin ng boto halos sa 58% sa 60% boto sa eleksyon na gilibo ka nagtalikod na Domingo. Nagkataoy rin ng nasa 30% kalamangan sa sayang kalaban na si Xochitl Galvez na sarong negosyante. Formal niyang rinibayan si outgoing President Andres Manuel Lopez Obrador sa Oktubre 1. Ang sa programa, iparagos ang programa ni Obrador kan 2018 naging siya ang erot babaeng alkalde kan Mexico City sagud kan 2023. Naghilig ini sa sayang pwesto para magdalagan sa pagkapresidente kan sinambit ng nasyon. Sa baretang sports, kung kan 2021 Tokyo Olympics game, dinimala sinda national boxers Nesty Peticio asing Carlo Paalam asin si Umer Marcial na masuntok ang pinapangitrugan na gold medal. Ipinahayag ni Association of Boxing Alliance in the Philippines ABAP Secretary General Marcos Manalo na nakontento si Peticio asin Paalam sa pigsarong silver, mientras nadagdagan si Marcial ng bronze asin nag-receive ng cash incentive hali sa gobyerno asin man sa pribadong sektor. Liwat na talagituloy na petisyo Paalam asin Marcial ang Olympic gold sa 2024 Paris Games kay para sila Olympic debutants Ira Villegas asin Hergy Bakyadan. Si Marcial edot na nakakuha ng Olympic ticket at masugit ang silver medal sa 18th Hangzhou Asia Games kan 2023. Dahil managing madali para kay Villegas asin Bakyagan na makamtan ng Olympic berth huliman sa sada mga injury. Sa Paris Olympics, may dakulang tsansa ang Pilipinas na masungkit ang Olympic gold. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iyan po mga balita sa natabiyanan sa Kakampi Network News. Mga balita na natabiyanan sa mga kakamping radyo Williampung Aldaw ng Bartes. Hunyo 4 taon 2024.
Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, halis sa studio kan Kakampi Kamsong sa Naga City. Kay barang ko si Ban Bulawan sa lab teknikal ko po si Jun Bernas. Mabalos ko sa pagkantabay. Sagkol sa masunod yatong pagkatuning amin ng mga bareta. Patabaran sa ramay sa mga Kakamping Radyo. Iniyan. Kakampi Network News.